Grave abuse of discretion. Ganito hinamon ng iba pang legal experts ang naging hakbang ng impeachment court na i-remand ang kaso sa Kamara. Anila hindi lamang ito labag sa saligang batas, kundi tahasang panloloko sa taong bayan dahil sa idinulot nitong makailang ulit na delay. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulias. May ituturing na grave abuse of discretion ang ginawa ng Senate Impeachment Court na pagbabalik sa Kamara ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito sa pamunuan ng Philippine Constitution Association o PhilConsa. Sa panayam ng DZRH News kay Attorney Dindo Garciano, miyembro ng Board of Governors ng PhilConsa, labag sa konstitusyon ng naging pagremand ng Senado sa Articles of Impeachment. Ani ay hindi dapat ang Senado ang gumagawa nito dahil ang burden of proof sa pagkwestiyon kung naayon ba sa batas ang ginawang paghahain ng impeachment complaint ay nasa mga abogado ni VP Sara. Wala sa kapangyarihan ng impeachment court na gawin yon at wala rin naman sa saklaw na kapangyarihan din ng House of Representatives as prosecution na patunayan o sertipikahan na yung articles of impeachment nila ay constitutional sapagkat wala po sa prosecution ang tinatawag na burden of proof. May burden of proof po o yung dapat magpatunay na unconstitutional yung articles of impeachment na final ay sa defense. Ang defense po ang nag-raise yan o kung may question yan. Sa panig naman ni Attorney Howard Calleja, isang law professor, sinabi nitong ang Senado lamang ang nagpapagulo at nagpapatagal sa proseso. Ani ay noong Pebrero pa nakahanda ang House Prosecution Panel pero pinili umano ng Senado na mag-recess at noong inaasahang magko-convene na noong June 2 ay ipinagpaliban naman ito sa June 11. Alam mo, nakakatawa ngayon, ikaw ang maggagawa ng motion, ikaw ang magtatanong, ikaw ang senator judge, ikaw rin ang nagdesisyon, ikaw rin ang bumoto, para mo nang sinabi, ikaw yung judge executioner and everything. Kalokohan na ito. Bukod dito, kinwestiyon din ni Calleja ang ginawang hakbang ng Senado kung saan pinagsabay ang pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment at ang paglalabas ng summons para kay VP Sara. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala si Calleja na mas makabubuti kung susunod na lamang ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court. Ani ay kung idudulog pa ito sa Supreme Court ay lalo lamang tatagal ang proseso. Sabi rin ni Attorney Garciano, wala pa silang nakikitang dahilan para makialam na ang Supreme Court. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.